Kamusta mga Kapinams TV? Sa loob ng mahabang kasaysayan ng Pilipinas, matagal na pinagtatalunan kung sino nga ba ang pinakamayamang naging pangulo ng bansa. May mga pinunong nagmula sa simpleng buhay at may mga sinilang sa yaman at impluensya. Ngunit sa likod ng mga opisyal na record, nananatili ang tanong, gaano kalaki ang tunay na yaman ng mga taong minsang humawak ng kapangyarihan? May mga ari-ariang malinaw na naitala, may mga yamang lumabas lamang sa mga kaso at investigasyon, at may mga usap-usapang hanggang ngayon ay walang sapat na patunay. Sa ilang pagkakataon, ang kayamanan ay hayagang nakikita. Sa iba naman, ito ay nananatiling nakatago sa likod ng mga pangalan, korporasyon, at kasaysayan. Sa video na ito, susuriin natin ang mga pinakamayayamang presidente ng Pilipinas batay sa available public records, historical accounts, court findings, at investigative reports. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng yaman ay naideklara at hindi lahat ng katotohanan ay lubusang nalantad. Tandaan din natin na ang listahang ito ay isang pagtataya, hindi final na hatol, sa isang usaping matagal nang bumabalot sa politika ng bansa. Simulan na natin ang countdown. Number 10, Carlos P. Garcia. Si Carlos P. Garcia ay hindi karaniwang inilalarawan bilang isang marangyang pangulo, ngunit ayon sa mga historiador, siya ay kabilang sa mas may kayang uri ng politiko noong kanyang panahon. Bilang isang abogado, makata at veteranong opisyal ng gobyerno, matagal na siyang may financial stability bago pa man siya naging pangulo noong 1957. Ayon sa mga lumang government records at family disclosures, si Garcia ay nagmamay-ari ng mga lupain sa Bohol at iba pang real estate holdings na minana at naipon sa loob ng maraming taon ng serbisyo publiko. Sa panahon kung saan limitado pa ang transparency sa SALN, ang kanyang kayamanan ay hindi eksaktong nasukat, ngunit ayon sa mga economic historians, ang kabuuang halaga ng kanyang ari-arian ay maaaring katumbas ng 300 million pesos hanggang 700 million pesos kung i-convert sa modern value. Hindi siya kilala sa luho o labis na paggastos. Sa halip, mas nakilala siya sa kanyang Filipino First policy na ayon sa mga pag-aaral ay nagpalakas sa lokal na negosyo at sa mga pamilyang Pilipinong may hawak ng kapital. Ayon sa ilang pagsusuri, kabilang din ang kanyang pamilya at mga kaalyado sa mga sektor na nakinabang sa patakarang ito. Tahimik ang yaman ni Garcia, hindi lantad, hindi marangya, ngunit malinaw na lampas sa karaniwang antas ng isang politiko sa kanyang panahon. Number 9, Fidel V. Ramos. Si Fidel V. Ramos ay hindi ipinanganak sa tradisyonal na kayamanan, ngunit isinilang siya sa isang pamilyang malalim ang ugat sa serbisyo publiko at diplomasya. Anak siya ni Narciso Ramos, isang veteranong diplomat, mamamahayag, at dating kalihim ng ugnayang panlabas ng Pilipinas na naging isa ring signatory sa United Nations Charter noong 1945. Ang ganitong background ay nagbigay kay Ramos na maagang exposure sa kapangyarihan, international na politika at elite networks, isang uri ng yaman na hindi nasusukat sa pera ngunit may malaking impluensya sa pag-angat ng kanyang karera. Ayon sa public disclosures at post-presidency business records, ang personal na yaman ni Ramos bago maging pangulo ay itinuturing na katamtaman lamang para sa isang general. Gayunpaman, matapos ang kanyang termino, lumawak ang kanyang pinansyal na interes sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng corporate boards, advisory councils, at infrastructure-related ventures. Ayon sa mga business analysts at media estimates, ang net worth ni Ramos sa huling bahagi ng kanyang buhay ay maaaring umabot sa 500 million pesos hanggang 1 billion pesos. Ang kayamanang ito ay tinuturing na malinis at legal dahil karamihan ay nagmula sa honoraria, consultancy at corporate engagements matapos ang kanyang termino sa Malacanang. Ang yaman ni Ramos ay hindi simbolo ng personal na luho, kundi ng kapangyarihang institusyonal at koneksyong politikal na naipon sa loob ng maraming dekada. Number 8, Elpidio Quirino. Si Elpidio Quirino
ay madalas maalala bilang pangulong namuno sa Pilipinas sa gitna ng sugatang bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit sa likod ng imahe ng isang lider na humarap sa krisis, nariyan din ang mga tanong tungkol sa kanyang yaman at pamumuhay. Ipinanganak sa Ilocos Sur, si Quirino ay nagmula sa edukadong uri. Isa siyang abogado at matagal na nagsilbi sa gobyerno bago maging pangulo noong 1948. Ayon sa mga historiador, bago pa man siya makaupo sa Malacanang, mayroon na siyang matatag na ari-arian at koneksyon sa mga negosyante at landed families ng Hilagang Luzon. Sa kanyang termino, lumitaw ang mga kontrobersya ukol sa di umano'y katiwalian at favoritism. Isa sa pinakakilalang issue ay ang alegasyon ng labis na paggastos ng administrasyon at paggamit ng kapangyarihan para sa pansariling kapakinabangan ng pamilya at mga kaalyado. Ayon sa mga lumang ulat at pagsusuri ng mga iskolar, ang kayamanan ni Quirino at ng kanyang pamilya ay maaaring umabot sa 600 million pesos hanggang 1 billion pesos kung i-convert sa modern value batay sa real estate, ipon at political advantage ng panahong iyon. Hindi man kasinlaki ng yaman ng mga susunod na pangulo sa listahan, si Quirino ay kumakatawan sa isang yugto kung saan ang kapangyarihan at ari-arian ay nagsisimulang magsanib, isang pattern na mas lalong titindi sa mga susunod na dekada. Number 7. Gloria Macapagal Arroyo. Kapag usapang talino at ekonomiya, palaging kabilang si Gloria Macapagal Arroyo sa listahan. Anak ng dating Pangulong Diosdado Macapagal, lumaki siya sa mundo ng politika, akademya at international na ugnayan. Ayon sa mga investigatibong ulat at kasong isinampalaban sa kanya matapos ang kanyang termino, isiniwalat ang pagkakaroon niya ng malalaking bank deposits, real estate holdings at family assets. Ayon sa mga dokumentong lumabas sa korte, ang kanyang declared at alleged assets ay umabot sa 700 million pesos hanggang 1.5 billion pesos, depende sa source at taon ng pagtataya. May mga ulat na nagsasabing bahagi ng kayamanan ay kanyang minana at naipon sa mahabang panunungkulan sa gobyerno. Marami sa mga kasong isinampalaban sa kanya ay kalaunang na-dismiss kaya nanatiling legal sa papel ang malaking bahagi ng kanyang yaman. Gayunpaman, sa mata ng publiko, ang kanyang kayamanan ay nananatiling simbolo ng elite political class, mataas ang pinag-aralan, malakas ang koneksyon, at may kakayahang manatili sa kapangyarihan sa kabila ng kontrobersya. Number 6. Diosdado Macapagal. Si Diosdado Macapagal ay kilala bilang poor boy from Lubao, isang pangulong nagmula sa kahirapan. Ngunit ang kanyang kwento ay patunay na ang kapangyarihan, edukasyon at koneksyon ay maaaring magdala ng malaking pagbabago sa estado ng buhay. Bilang isang abogado at ekonomista, unti-unting umangat si Macapagal sa politika. Nang siya ay maupo bilang pangulo noong 1961, dala niya ang imaheng reformista at makamasa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang kanyang pamilya ay naging bahagi ng political elite. Ayon sa mga historiador, ang personal na yaman ni Macapagal ay hindi kasinlaki ng iba sa listahan habang siya ay nakaupo sa pwesto. Ngunit matapos ang kanyang termino, ang pamilyang Macapagal ay nagkaroon ng malawak na ari-arian at impluwensya na kalaunan ay napakinabangan ng kanyang anak na si Gloria Macapagal Arroyo. Kung pagsasamahin ng personal assets, family properties at political capital, ang tinatayang yaman ni Diosdado Macapagal ay maaaring umabot sa 1 billion pesos hanggang 2 billion pesos sa modern valuation. Ang kanyang kaso ay nagpapakita kung paanong ang kapangyarihan ay maaaring maging pundasyon ng yaman kahit ang simula ay kahirapan. Number 5. Manuel L. Quezon. Kung pagbabatayan ang modern standards, maaaring hindi agad magmukhang bilyonaryo si Manuel L. Quezon. Ngunit ayon sa mga historiador, ang lawak ng kanyang ari-arian at impluwensya noong panahon ng Commonwealth ay may hihambing sa yaman ng mga modern tycoon. Bilang isang ilustrado at bahagi ng landed elite, nagmamay-ari si Quezon ng malalawak na lupain at prime property sa Maynila at iba pang bahagi ng bansa. Ayon sa historical archives at economic reconstructions,
Ang kabuuang halaga ng kanyang ari-arian kapag inadjust sa inflation at modern value ay maaaring umabot sa 1 billion pesos hanggang 3 billion pesos. Ngunit higit sa pera, ang tunay na yaman ni Quezon ay ang kapangyarihang politikal at impluensya. Sa kanyang panahon, ang akses sa lupa, negosyo, at desisyon ng pamahalaan ay magkakaugnay at siya ang nasa gitna ng lahat ng ito. Sa kasaysayan, si Quezon ang halimbawa ng isang pinunong ang yaman ay hindi lamang nasusukat sa salapi, kundi sa kakayahang hubugin ang mismong estruktura ng bansa. Number 4. Joseph Ejercito Estrada. Bago pa man siya maupo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 1998, si Joseph Ejercito Estrada ay isa ng mayamang tao. Ang kanyang yaman ay pangunahing nagmula sa mahigit 3 dekada sa industriya ng pelikula, kung saan siya ay kabilang sa pinakamahusay at pinakainaasahan na artista ng kanyang panahon. Ayon sa mga entertainment industry records at lumang media reports, si Estrada ay nakagawa ng mahigit 100 pelikula bilang bida. Sa rurok ng kanyang kasikatan, tinatayang milyong-milyong piso ang kanyang kinikita sa mga pelikula, isang napakalaking halaga noong dekada 70 hanggang dekada 90. Ayon sa ilang financial historians, kung pagsasamahin ng kita niya sa pelikula, endorsements at produksyon, ang personal niyang yaman bago pumasok sa politika ay maaaring umabot sa 500 million pesos hanggang mahigit 1 billion pesos, nakabase sa halaga ng pera noong panahong iyon. Nang siya ay maharap sa kasong plunder matapos ang kanyang termino, lumabas sa mga dokumentong isinumiti sa korte ang pagkakaroon niya ng iba't ibang real estate properties sa Metro Manila, mga mansyon at bank accounts. Ayon sa prosecution noon, ang kabuuang halaga ng kanyang ari-arian at pera, legal man o illegal ayon sa kaso, ay tinatayang nasa 2 bilyong piso hanggang 4 bilyong piso. Iginiit naman ng kanyang kampo na malaking bahagi ng yaman ay galing sa showbiz at pribadong negosyo bago pa man siya maging pangulo. Gayunpaman, sa mata ng publiko, ang kanyang kayamanan ay palaging nakaugnay sa kontrobersya, lalo na sa mga aligasyon ng weteng payola at unexplained wealth. Number 3. Corazon Aquino. Si Corazon Aquino ay madalas ilarawan bilang simbolo ng demokrasya at simpleng pamumuhay. Ngunit mahalagang tandaan na bago pa man siya naging pangulo, siya ay bahagi na ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ipinanganak bilang Corazon Coangco, siya ay mula sa mga angkan ng Coangco, isang pamilyang may malawak na lupain at negosyo, kabilang ang Hacienda Luisita. Ayon sa mga economic historians at corporate records, ang yaman ng pamilya Coangco ay umaabot na sa bilyong piso bago pa man ang People Power Revolution noong 1986. Nang maupo si Aquino bilang Pangulo, iginiit niya ang imahe ng isang leader na walang personal na ambisyon sa yaman. Gayunpaman, ayon sa mga kritiko at pag-aaral, nanatiling buo ang family wealth at ang issue ng agrarian reform, lalo na ang kontrobersya sa Hacienda Luisita, ay patuloy na bumabalot sa kanyang pamana. Ayon sa mga pagtataya, ang personal at family link wealth ni Aquino ay maaaring umabot sa 1.5 billion pesos hanggang 3 billion pesos, batay sa halaga ng lupa, corporate shares at long-standing family assets. Sa kanyang kaso, ang kayamanan ay hindi bunga ng panunungkulan sa Malacanang, kundi ng mana at political dynasty na matagal nang nakaugat sa lipunang Pilipino. Number 2. Rodrigo Duterte. Isa si Rodrigo Duterte sa mga pinaka-controversial na pangulo sa modernong kasaysayan ng Pilipinas, kilala sa kanyang matapang na estilo ng pamumuno at sa mga tanong tungkol sa kanyang yaman. Ipinanganak sa Leyte at lumaki sa Davao. Siya ay anak ni Vicente Duterte, isang dating gobernador. Si Rodrigo Duterte ay matagal na nagsilbi bilang mayor ng Davao City bago mahalal bilang pangulo noong 2016. Ayon sa kanyang salin, inilalarawan ni Duterte ang sarili bilang hindi kabilang sa mayayaman. Gayunpaman, ayon sa investigative reports at media estimates, ang pamilya Duterte ay may mga lupain at ari-arian sa Davao. Ayon sa ilang analyst, kung isasama ang family assets at pangmatagalang political influence,
ang tinatayang yaman ni Duterte ay maaaring nasa 2 billion pesos hanggang 5 billion pesos. Bagamat ito ay pagtataya lamang at walang pinal na hatol na nagsasabing iligal ang mga ito. Bukod sa usapin ng yaman, si Duterte ay isinasailalim sa investigasyon ng International Criminal Court na nakabase sa The Hague kaugnay ng kanyang war on drugs at mga aligasyong crimes against humanity. Bagamat tinatanggi ng kanyang kampo ang jurisdiction ng ICC, ang pagkakasangkot ng isang dating Pangulo ng Pilipinas sa isang international na investigasyon ay nananatiling bihirang pangyayari sa kasaysayan ng bansa. Number 1. Ferdinand Marcos. Sa usapin ng kayamanan at kapangyarihan, halos palaging nasa tuktok ng listahan si Ferdinand Marcos. Ipinanganak sa Ilocos Norte, siya ay isang abogado na nahalal bilang Pangulo noong 1965 at sa simula ng kanyang pamumuno ay hindi pa itinuturing na kabilang sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ngunit ayon sa mga investigasyon ng Presidential Commission on Good Government at sa mga desisyon ng lokal at international courts, ang pamilya Marcos ay umano'y nakapagtipon ng napakalaking ill-gotten wealth lalo na sa panahon ng batas militar. Tinatayang nasa 5 billion US dollars hanggang 10 billion US dollars ang halagang ito o humigit kumulang 250 billion pesos hanggang 500 billion pesos sa kasalukuyang halaga, batay sa valuation at exchange rate. Mayroon ding mga usap-usapang tulad ng Talano Gold na nagsasabing minana umano ng pamilya Marcos, ngunit walang opisyal na dokumento o hatol ng korte na nagpapatunay dito. Sa kaso ni Marcos, malinaw ang paghihiwalay ng napatunayan. Mga ari-ari ang narecover ng Estado at ng mga haka-hakang patuloy pa rin pinagtatalunan. At iyan nga ang 10 pinakamayayamang presidente ng Pilipinas. Sa huli, ang usapin ng kayamanan ng mga naging pangulo ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming ari-arian, kundi kung paano nag-ugat ang yaman sa kani-kanilang buhay at pamumuno. Sa listahang ito, nakita natin ang iba't ibang muka ng kapangyarihan. May yaman na minana, may yaman na inipon bago maupo sa pwesto, may yaman na lumaki kasabay ng impluensya, at may yaman na hanggang ngayon ay patuloy pa rin pinagtatalunan. Mula sa mga pangulong may tahimik ngunit solidong ari-arian hanggang sa mga lider na ang yaman ay sinabayan ng malalaking kontrobersya at usaping pandaigdigan. Malinaw na walang iisang hulma ang pinakamayaman. Ang bawat pangalan sa listahan ay sumasalamin sa panahon na kanilang kinabibilangan at sa sistema ng politika at ekonomiya na humubog sa kanila. Habang patuloy nating hinahanap ang katotohanan, ang pinakamahalaga ay ang pag-asa na darating ang panahong ang sukatan ng isang pinuno ay hindi na ang laki ng kanyang yaman, kundi ang lalim ng kanyang malasakit sa sambayan ng Pilipino. Ating palaging tandaan na ang kasaysayan ay hindi na mababago, pero ang hinaharap ng Pilipinas nasa ating mga kamay pa rin. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.